May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Dali ha. Okay, magandang hapon sa inyo. Merong nagpipidback dyan sa inyo, merong hindi naka-mute. Sige, start na tayo. Okay, pagbukas na kayo ulit sa akin dito sa Sicaraya chapter 10 verse 3. No? Sicaraya chapter 10 verse 3. Ngayon part A and part B. No, dito sabi niya ganon, nabasahin ko na lang ng buo, na nagagalit ako sa mga namamahala sa Juda, kaya sila'y aking parurusahan. Mahal ko ang Juda, kaya iingatan ko siya. Sila ang aking kabayong sasakyan sa digmaan. No, ay sa ibang translation, tingnan natin dito sa yung Tagalog na magandang King James, sabi niya, ang aking galit ay nag-alab laban sa mga pastor. Yung word na ginamit, pastor. Tapos sabi niya, ayusin ko lang ha. Sabi niya, nag-alab sa mga pastor at aking parurusahan ang mga lalaking kambing, sapagkat dinalaw ng Panginoon ang mga hukbo, ang kanyang kawan na sangbahayanan ni Juda, at kanyang gagawin silang parang magilas na kabayo sa pagbabaka. Ay ang sinasabi rito yung tayo po ay itinalaga ng Diyos na maging pandigma na sasakyan, no? Ang kabayo kasi sasakyan, pangdigma. So sasakyan tayo ng Panginoon para sa pakikipagdigmaan. Ngayon itong mga kabayong ito, yung mga stallion, ay dapat hindi duwag, hindi takot, at siyempre dapat naka physically fit. Ibig sabihin sila ay spiritually fit. Tayo dapat ay spiritually fit sa pakikipaglaban, no? Pero ang problema, sabi niya rito, dito sa part A, nagalit siya. Sabi niya gano'n, kaya nga kaya nga doon sa panaginip, doon sa panaginip ko, napaka kumbaga, hindi ko naman iniisip to hindi ko alam tong verse na to nabasa ko na to dati, pero hindi ko iniisip ito, pero sinabi niya gano'n something na related talaga yung sabi niya, tatakbo yan na singbilis kung maaalagaan mo, singbilis ng stallion, yung tupa. Yung pagpapastor, no? Binigyan din ng Diyos dito yung pagpapastor. Sabi niya gano'n, ay paparusahan ko sila. Bakit? Naging pabaya. Ang ibig sabihin ng parusa rito, matatanggal ka talaga sa nalaglag. Paano nga bang iangat ito? Sandali ha. Ayan. Ibig sabihin ng parurusahan dito, ang isang meaning ng parusa rito ay tatanggalan ka ng ministry, tatanggalin ka sa pagpapastor, kasi kung ikaw ang nagiging dahilan bakit hindi lumalago yung mga miyembro, aalisin ka talaga, no? Ibig sabihin hindi ka makasunod siguro sa rules, kaya aalisin ka. Alam nyo, kagabi may binabasa ako na sabi niya, ito yung batas, sabi ni Moses na ganyan. Ngayon sabi ng mga tao, susunod kami sa mga rules. So may mga rules talagang susundan, kasi kung hindi, kasi kahit dito sa bahay namin may mga rules dito. Katulad dito sa kwarto ko, hindi talaga pinapasok ang tsinelas dito So sarili kong rule yun. Ngayon sa Diyos may mga rules din, no? Ito nga yung sinasabi niya gano'n, nagagalit ako sa mga namamahala sa Juda. Ibig sabihin, nagagalit ako sa mga pastor ng Juda. Sabi niya gano'n. May ginawa silang mali. Ngayon, paano nga ba yung maging tamang maging pastor? Masyadong mahaba, masyadong malalim, at hindi mo makukuha ng 1 taon na pag-aaral ang pagpapastor, no? Yung tamang pagpapastor. Ngayon, dito sa Rema, may nagagawa naman tayong tama sa pagpapastor, kasi hindi naman to dadamin ng ganito, no? At saka
na nagagawa natin na kumbaga parang sikreto nga ito, nagagawa mo na paano mong turuan yung mga tupa na mahalin nila ang Diyos. No, nagagawa dito yun eh. So may tama tayong nagagawa. Yun nga lang, may mga bagay na lalo na sa mga baguhang pastor, hindi nila makuha yan. Pero may mga baguhang pastor, nakuha na nila. Nakakagulat nga eh, kasi 2 years pa lang na worker, nagiging pastor na eh. Eh yung iba, 20 years ng worker, eh hindi pa rin nagiging pastor. Ibig sabihin, nakikita mo hindi pa pwedeng pagkatiwalaan ng mga tupa, 20 years na. No, eh meron bang ganun? Eh wala naman. No, kaya nga ako hindi naman ako naninira ng tao rito. Pero may mga tao talaga na kumbaga sabi ko nga, 2 years pa lang na worker, eh pwede nang humawak ng simbahan, pwede nang magpastor. Eh ano ba? Ngayon, ang isa pa rito, sa yung tungkol sa yung paghingi nga ng pera sa Diyos, eh ang daming formula, napakaraming formula na nabasa ko, napakinggan ko, mga sermon ng mga anointed na mga tao. Siyempre, ang tinitingnan mo rito, huwag kang makikinig doon sa mga preachers o mga pastor na nagtuturo ng kasaganahan. Eh kung sila naman ay mahihirap, no? Hindi, useless din. Useless lang yung makikinig ka ng mga tao na sabihin natin tuturo ng, naalala ko dati yung isang simbahan natin noon pa wala pa kayo noon. Kami pa lang noon. Eh ano siya, mayabang siya. At problema namin sa doktrina, dahil kung ano doktrina pinapasok niya. Ngayon ang problema pa, pag nung sinabi namin mali yung doktrina niya, eh nilabanan kami. No, eh itong pastor na to eh umalis ng Rema dahil mali daw ang doktrina, no. Eh ngayon na one time na imbitahan akong guest speaker doon ng anniversary nila, noon pa matagal na. Sabi nga wala pa nga kayo eh. Natawa ko kasi nung tinanong ko yung misis niya, ano ba ang specialty ni mister mo, ni pastor, sabi ko. Ano bang specialty ng teaching yung magaling siyang magturo dito, kasi ang mga pastor, no, tayong lahat naman may kanya-kanyang specialty. Yung iba nga magaling sa motor, ako wala akong alam sa motor. Yung iba magaling sa coaches, yung iba magaling sa 10-wheeler, sa truck, yung iba magaling sa traktora, yung iba magaling sa math, magaling sa science. Ngayon, kanya-kanya tayo ng sermon. Saan ka magaling? Saan ka yung kumbaga kapag ito ang topic, magandang ikaw magturo, no? Magaling sa end times, magaling sa giving, magaling sa prosperity, magaling sa healing, yan. No, kanya-kanya tayo. Ngayon, tinanong ko yung misis ni pastor na to, kung ba siya magaling. Alam niyo, itong tao ito yung puro utang ito eh. Lagi na lang utang, laging wala na lang pera, wala na lang, nakakasawa, nakakapagod na, lagi na lang walang pera, na parang na kumbaga sa isang example ng pulubing pastor ay isa siya. Ngayon, natawa ko nung sinabi ng misis niya, eh sabi niya, ang eksperto ni pastor ay faith. Natawa ako na faith ha. Kung totoong faith ang master niya, sa galing niya sa pagtuturo, bakit ganyan ang buhay? Kasi nga, faith without action is dead. Ibig sabihin, yung kailangan nakikita sa buhay mo yung tinuturo mo, no? Ngayon, sabi nga nung ni Jesus Doktor, pagalingin mo yung sarili mo. Physician, heal thyself. No, sabi niya, Doc, pagalingin mo yung sarili mo. Yun, ngayon, ano nga ba yung mga formula na nakikita ko, lalo na sa giving? Nako po, napakaraming formula na sinasabi patungkol sa para sumagana, yumamang, ganun. Pero sa lahat ng mga napakinggan ko, paulit-ulit lang ito kumbaga nauuwi sa sa isa lang eh. Yung tumatalab, yung talagang tumatalab na formula ng kasaganahan, ng prosperity.
Isa lang talaga na sa loob ng maraming taon at sinubukan ko yung mga formula na yan, isa lang talaga tumatalab. Ano yun? Give and you shall receive. No? Pagpapalain ka ng Diyos dahil lang sa pagbibigay mo, financially, papalain ka sa material, pagpapalain ka niya. Ngayon, kung ang tao ay pinagpapala dahil sa kanyang pagbibigay, yung church mo ba ay nagbibigay? Baka naman ikaw lang ang nagtatithe, baka naman ikaw lang ang nagpa-partnership, pero yung simbahan mo hindi nagpa-partnership, hindi nagtatithe, hindi nagbibigay, hindi pagpapalain ng simbahan mo, no? Kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong prayer, dapat kanya-kanya rin tayong giving. Tapos yung simbahan natin, kanya-kanya rin dito sa Rema na minsan nakikiliti ako, no? Hindi ko sinisiraan ang ibang pastor natin, pero kasira-sira talaga no? Kaya nga ang hirap naman i-correct minsan, kasi kapag kinorek mo, ikaw pa i-correct, no? May mga pastor tayong ganoon na kapag kinorek mo, ikaw pa i-correct. Hindi nila nakikita na yung bahay nila, yung simbahan nila, ministro nila, gibana. No, may mga ganun, may mga workers saka mga pastor na ganyan. Anong ginagawa ko? Hinahayaan ko lang. Nahayaan ko na lang mag-iba. Bakit? Ayaw naman magpatulong No, di hayaan ko na lang. Kasi they are right in their own eyes. Sabi niya ganun may nakalagay sa Bible, lean not unto your own understanding. Okay, so diretso tayo rito, no? Ano ba yung formula sa pagpapastor? Ano ba yung pinakamagandang formula para sa matagumpay na pagpapastor? So ito yung topic natin ngayon. So i-compress natin yung maraming taon na sa karanasan ko, ha. Kasi may tama naman tayo nagagawa. Hindi tayo perfecto. Ang dami pa nating dapat gawin. Kung ito nga nakita ko na yung tamang formula sa pagpapastor ngayon, kailangan lang itong sundin. Kung ito ay masusunod, gaganda talaga yung simbahan natin, yung pagpapastor mo gaganda. Ngayon, kung ito ay hindi mo susundin, pangit ang pagpapastor mo. Yan. Kaya yung pastor kasi dapat yung tingnan mo nga yung katawan ng katabi mo, dapat yan bugbog yan no? Alam niyo ba si Manny Pacquiao, ang katawan niyan bato-bato yan. Yung mga boksingero, yung mga katawan niyan bato-bato yan kasi dapat nabugbog yan. Ngayon ikaw dapat yung loob mo, yung emosyon mo dapat nabugbog yan, hindi yung isang sapak lang sa iyo ng tampo uwi ka na. No, tapos wala kang makitang maganda sa ginagawa ng Diyos, hindi mo makita ang kalooban ng Diyos, kaya konting sapak lang sa iyo uuwi ka na. Hindi ganoon. No, na dapat tayo seasoned. Yung ibig sabihin ng seasoned, marinated. Dapat tayo ay kumbaga hindi na tulad nito. Alam niyo mga kapatid, dito sa Rema, sa anumang simbahan dito, wala silang masasabi sa akin na ako ay ma-offend kagad, no. Sinisigurado ko yan. Kailangan kong maging ganito na sobrang tigas ka, na hindi ka mabilis ma-offend, hindi ka mabilis magtampo, hindi ka mabilis ayoko na yung atras ka ng ganun, no. Hindi mo susukuan yung mga yan. Hindi naman dahilan sa hindi mo nararamdaman yung sinasabi lang na manhid ka na. Nararamdaman mo yan pero hindi ka natutulak. Kumbaga dapat andun yung tibay mo Sabi ko nga walang simbahan dito na pwedeng may masabi sa akin na ayoko na, tampo na ako, backslide na ako. Sinisigurado ko po sa inyo, dapat hindi tayo ganun, no. Dapat matibay tayo. Ulitin ko, hindi dahilan sa naramdaman mo hindi dahilan sa hindi mo naramdaman, pero sanay ka lang na ipinapahiya. Dito po sa Rema, sanay lang ako pinapahiya no. Yun ang totoo. Hindi ko na lang sasabihin yung mga kwentong ganyan na specific kung sino na mahiya sa akin, pero sanay po ako pinapahiya rito. Ano nangyari? Manhid na ako dun tapos at the same time kailangan mo mahalin yung nagpahiya sa'yo, no, na hindi mo pangahawakan na pinahiya mo ko, pagka nakaganti ako tingnan mo yan, kapag wala ka sa bahay, sasagasaan ko yung pusa nyo, hindi ganun. How many times akong sinagot-sagot sa harapan, no? Dapat hindi ka pusong mamon. Dapat bilang pastor, dapat ikaw ang pinakamatibay sa simbahan nyo. Dito sa organization,
Dapat ako ang pinakamatibay. Ako ang pinakamalakas. Kumbaga, kailangan mo maging malakas. Kailangan, hindi pwedeng ikaw ang lalambot-lambot Ikaw yung hindi. Pero at the same time, ikaw yung pinaka-sensitive. Ano yung sensitive? Yung dapat naramdaman mo yun, dapat nakita mo yan, ganun. Pero hindi ka magre-react doon. Na kumbaga, nagpakita na ng hindi maganda hindi mo papansinin. Pero sa totoo lang, napansin mo. Na nakita mo yun. Pero hindi ka magre-react ng negative dun sa mga ganung bagay. Kasi alam niyo, ang pinaka-sensitive ang Holy Spirit. Pero tinatsaga tayo ng Holy Spirit naramdaman ng Holy Spirit yun, pero hindi nga tayo pinapatulan. Buti lang hindi tayo sinasapak ng Espiritu ng Diyos kasi kung hindi, tumba tayong lahat, walang tatagal. So sa simbahan, dapat ikaw ang pinakamatibay, ikaw ang pinaka malakas. Kailangan hindi pwedeng mas matibay pa. Naalala ko dati yung simbahan ng Baler, dini namin yung pastor doon, si Tatay Bilo. Kasi nga hindi na magandang sumagot. Tinanggal ng kumbaga dini ibig sabihin tinanggal siya sa pagpapastor. Alam niyo, siya pa yung may ganang yung nagtampo-tampo pa. Bandang huli, yung mga miyembro niya ang nagpa-follow up pa sa kanya na umattend ka na. Kasi hindi naman siya tinanggal bilang miyembro, tinanggal lang siya bilang pastor. Pero dahil lang sa pride, kasi kapag nasa mataas ka na, matapang ka na magsalita, hindi ka na marunong magrespeto, kahit matanda ka, meron pa rin nilagay ang Diyos sa taas mo. Baler, kasi sila na nagpa-follow up pa rin sa pastor. Naalala ko yung sabi ni Tatay Bilo, babalik lang ako dyan sa Rema kapag gagawin nyo na akong pastor. Yung mga ganong attitude, nagbabanggit na ako ng pangalan, yung mga ganong mga ugali, hindi ka tatagal. Tingnan mo yung tingnan mo yung mukha ng katabi mo, sabihin mo yung pagmumukhang yan, di tatagal sa Rema yan. Yung mga ganong ugali, sabi niya gano'n, kung gagawin niyo na ulit akong pastor, doon ako babalik. Wala na. Hindi pwedeng tumagal ka sa yung mga ganong ugali. Nakakatawa. So, punto tayo dito sa tatlong bagay na dapat mong gawin para maging matagumpay pagpapastor mo. So, mga basic ito, and yet, ito yung nakita ko na sa loob ng maraming taon, ito yung tama So, ready na ba kayo? So, bibilisan lang natin ito kasi dapat 4 o'clock tapos tayo dahil meron tayong Rema pills, Okay, number 1, kailangang samahan mo, kailangan samahan mo sila sa prayer. Yan ako, number 1 yan. So, kailangan samahan mo sila sa prayer. Ano ibig sabihin nito? Ang pagpapastor, yung pagsisermon, sa totoo lang, 2 oras lang sa loob ng 1 linggo. So, ibig sabihin, 2 hours mo lang silang sesermonan, pastor ka na, patawa ka. Hindi. Kailangan mo silang samahan, yes, kailangan mo silang samahan sa prayer. Ito muna unahin ko. Sa totoo lang, dapat yan, mga 3 oras sa isang araw, sinasamahan mo yung mga miyembro mo sa prayer na Lunes pa lang, sinasamahan mo na sila sa prayer, nagtatrabail ka, pinagtatrabail mo bawat isa. Ngayon, kung hindi mo kaya na pagtrabail ang 100 miyembro, huwag ka magpastor. Kaya mo bang ipagtrabail yung 100 na yan? Kung hindi, huwag kang mangarap ng 100. Hindi ka talaga magkakamiyembro kung hindi mo kayang ipagtrabail yung mga miyembrong ibibigay sa iyo. Talagang sasamahan mo yan. Bakit yung isa riyan manlalamig na? Yung isa pa riyan manlalamig na, 2 na yan nanlalamig. Yung isa riyan tatlo na nanlalamig na. Tapos biglang nagtataka ka, bakit kaka-invite mo pa lang nawala na? Bakit? Hindi mo naman nahila hindi mo nahugot Nakikipag-agawan na yung mga saksi ni Jehovah yan. Nakikipag-agawan na yung mga iglesia ni Cristo rin. Nakikipag-agawan ka na sa laman nila, yung lust nila, yung kawalang interest nila, yung katamaran nila. Kaya tataguan ka
eh, yung prayer ang gagamitin mo panghila sa kanila. In-invite mo, una umaten, nag-camping na yan, tapos pagkatapos ng camp, biglang nawala na lahat yan. Ano nangyari? Yun nga, kailangan mong ipag-travel yan, kailangan mong ipag-pray yan, hindi pwedeng yung dinadaan mo sa barkadahan, dinadaan mo sa saya-saya. No, may mga simbahan ganyan na kita mo dami nilang mga kabataan, ang daming mga katandaan, ang daming mga miyembro, pero pagka sinapul na, pagka binaril na ng problema, wala na. Bakit? Kasi mahihinang klase, no? Mga China made, madaling manglamig, madaling manghina. Ano ba dapat mong gawin para tumibay ang mga kalooban niyan, tumibay ang pananampalataya ng mga tao na yan, yung mga mahihina sila. Alam niyo mga kapatid, hindi sermon, maniwala ka, hindi sermon, travel. Dapat pinagtatravel mo yan. Kung hindi mo kaya ipag-travel 5 tao, huwag kang mangarap ng 5 miyembro. Paulit-ulit na lang ito na yung travel sa loob ng isang araw. Pag travel mo yan, dapat 3 oras kang nakaluhod, nandun ka sa panalangin na pinagtatravel mo. Hanggang kailan? Hanggang sa mahubog si Kristo sa kanila. No, sabi niya ganoon, muli na naman akong nagdadalamhati. No, mahirap ito, mabigat ito. Muli na naman akong nagtatravel sa inyo hanggang sa lubusang mahubog si Kristo sa inyo. Kaya yung mga tao na akala nila ang pagpapastor ay sermon lang, wala na, hindi ka pwedeng maging pastor. No, lalo na mga simbahan natin, mga bahay lang, ayaw umate ng mga tao riyan. Yung travel lang ang makakapag-produce talaga ng matibay na mananampalataya. So, akala mo kasi yung linggo lang Hindi, no. Kailangan mo yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Okay, may midweek tayo, may prayer meeting tayo. Pero iba yung talagang iniluluhod mo yung mga yan na pinagtatravel mo. Hindi ko na ma-overemphasize, hindi ko na masyadong mabigyan ng diin ito, pero sobrang halaga na pinagtatravel mo mga miyembro mo, kasi kung hindi, tatamarin yan, manlalamig yan, hindi mo mapipigilan ng panlalamig. Ngayon December talagang giginawin ng mga tao. Ngayong Pasko, darating ang time na giginawin ng mga tao, at kung hindi yan matibay sa lakas, hindi yan matibay, hindi mo napatibay sa prayer, sa travel ang mga tao na yan, mawawala yan sa simbahan mo. Mawawala at mawawala. Ang nagpo-produce talaga ng miyembro na matibay, pwede ka magkaroon ng miyembro pero hindi naman ganun katibay, ay yung travel talaga. So kailangan mabigyan mo talaga ng pansin na na-sharean ko na, hindi mo makukuha sa sharing yan. Na-sermonan ko na, hindi ka, kasama ang sermon, pero hindi yan ang nagpapalakas sa miyembro ano pala yung barkadahan, hindi, no? Maganda ang fellowship, hindi dapat mawala ang fellowship, pero ang nagpapalakas sa miyembro ay lilibre mo, binigyan mo ng ice cream, palagay mo sisimba na yan. Hindi nga, nasubukan na natin yan no? Hindi, nilibre mo na nga sa camp lahat, pero pagkatapos ng camp nawawala pa rin. Alin yung anointing, napuspos sila. Akala mo kung umiyak na yung tao, nakita mo umiyak sa camp, natumba, napuspos, nakakatulong yun, pero ang talagang nagbibigay ng tibay sa mga miyembro ay yung anointing na yung pag pumasok sa loob. Paano? Travel, no? Yung travel talaga iniiyak mo yan. Lunes, Martes iiyak mo, Miyerkules iiyak mo, Huwebes iiyak mo, Miyerkules iiyak mo, Biyernes iiyak mo, Sabado iiyak mo, Linggo ititipunin mo. Ang pagpapastor, yung successful na pagpapastor ay nasa travel, no? Nasa travel. Nalala ko yung isang tao po na nag-church planting na sa mga tribo yan Alam niyo, sa loob po ng hindi ko alam kung paano niya nagawa ito kasi kwento ito. Binigyan siya ng Thompson na Bible, ganyan kakapal. Alam niyo, nung pagkaraan po ng siguro parang 4 years yun o 1 taon, hindi ko na matandaan yung Thompson niya,
kumapal, no? Kumapal. Ngayon, nagtatanong sila, anong nangyari sa Bible mo? Nung binigay niya, yung pinabasa niya, check mo, sabing ganun nung pastor. Kaya pala kumapal kasi laging nababasa ng luha niya. Siguro habang nagbabasa ng Bible, talagang iniiyak niya yung mga tao. Kaya nababasa ng luha niya yung Bible, yung Thompson, kaya kumapal. Pero tingnan niyo naman, hindi ko nga ganun ka-sure. Pero sa loob ng isang taon, nakapagtayo siya ng 1,000 simbahan eh. Hindi ko alam pero basta nasa 1,000 simbahan ang tinayo niya sa napakaiksing time. So, iba talaga nagagawa ng travel. Kung wala kang time mag-travel, huwag ka na magpastor. No? Tagabili ka na lang ng pagkain sa palengke. Ganun na lang. Kasi ang pastor ay dapat may panalangin. Mayroon tayong isang simbahan na gusto niyang magpastor yung mga anak niya, gusto niyang ganun. Tinanong ko yung mga anak mo ba, kaya ba niyang bigay yung time ng travel? Gusto niyang yung asawa niya magpastor. Kaya sabi ko, yung asawa mo ba may time para mag-travel? Sabi ba naman niya, anong travel? Ako, kung pwede ko nga lang, sabi mo nga sa tabi mo, pwede pa kitang sabunutan. Hindi mo, pastor ka, hindi mo alam yung travel. Ano ba naman yan? Okay, so yung number 1. Okay, number 2. Dito na tayo ha. Yung mga miyembro mo ay kailangan mong dikitan ng sermon. Ng Word of God talaga. Ikaw ang magbibigay ng Word of God. Hindi kailangan mong padedehin niya, kailangan mong pakainin yan. Kailangan mong sermonan ng salita ng Diyos. Kaya turuan mo ng faith, turuan mo ng giving, turuan mo ng prayer, turuan mo ng pagbabagong buhay, kababaang loob, turuan mo ng end times, turuan mo ng rapture, turuan mo ng soul winning, turuan mo ng bigatin sa gawain, turuan mong mahalin ang Diyos. Kailangan mong gawin yan. Turuan mong mahalin ang Diyos. Paano mong gagawin yan? Siyempre, papakita mo talaga sa Bible na thou shall love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy might, and with all thine lahat na. Thou shall love the Lord. Turuan mo silang mahalin ang Diyos. Ayan, ngayon, ibang topic pa ito. Ano ba yung mga bagay na dapat mo ituro sa miyembro mo? Siyempre, yan na nga, giving, soul winning, ano pa ba? Giving, soul winning, end times, yung humility, yung kababaang loob, yung pagbabago ng buhay. Kailangan mo ituro yan, yung mga topics na yan. Pero pinakahigit sa lahat ito, hindi magiging giver ang miyembro mo. Hindi yan magsosoul win ang mga miyembro mo. Hindi mo mapag-worker ang mga miyembro mo. Hindi yan magkakaroon ng takot sa end times. Hindi yan lalapit sa Panginoon, hindi yan magsusurrender sa Panginoon kahit na anong turo mong itapik na ito, kung hindi nila matututunan kung paanong mahalin ang Diyos. Kahit na anong turo ng giving mo yan, pero pag hindi nila natutunang mahalin ang Diyos, hindi yan magbibigay. Ang pagbibigay nila parang obligasyon na lang, pero hindi na dahilan sa mahal nila ang Diyos. Ang primary reason natin para mag-soul winning, hindi dahilan sa mahal mo ang Diyos. Hindi yung wala ka nang magawa sa buhay kaya mag-worker. No, kaya ka mag-worker kasi mahal mo ang Diyos. Napamahal na ang Diyos sa iyo na kailangan mong mag-worker. Nakikita mo mas mahalaga na ang paglilingkod sa Diyos kaysa yung pangarap mo, kasi napamahal na sa iyo ang Diyos. Sabi niya, kung hindi mo mamahalin ang Diyos ng higit pa sa magulang mo, kapatid mo, pamilya mo, hindi ka karapat-dapat.
Kaya anumang topic ang ituro mo riyan, anumang sakripisyong ituro mo riyan, anumang impyerno ang ituro mo riyan, kung hindi mo matuturuan silang mahalin ang Diyos, wala. Maaring mapag-worker mo yan, pero pag may problema na, iiwanan ka niyan. Bakit? Kasi hindi nila natutunang mahalin ang Diyos. Kapag ka wala nang makain, wala nang pera, wala nang allowance, wala nang laman ng tiyan ng isang worker, ng isang pastor, iiwanan nila ang Panginoon, iiwanan nila ang Diyos kapag hindi nila mahal. Ngayon bilang mga pastor, kailangan mong pakainin ang mga tupa mo sa sermon, sa Bible study, yung may mga teaching sessions kayo, katulad nitong mga training na ito, yung camping natin, yung kailangan nilang makinig ng Word of God na tinuturo ko yung makinig kayo kay Benny Hinn, makinig kayo kay Kenneth Hagin, pero ikaw ang nanay, ikaw ang tatay, ikaw ang pastor, dapat sa iyo manggaling yung salita ng Diyos na yun. At yung kung hindi yung kay Benny Hinn ka pa natututo, ano ka ba? Dapat sa iyo. Paano nga? Kasi kakatrabail mo, makukuha mo yung pinapasabi ng Diyos sa kanila. Alam niyo ba itong epistles ni mga sulat ni Pablo? Ano ba yan? Mga yan, Romans, Galatians, ano pa ba yan? Philippians, Ephesians. Yang mga yan na yan, ay bunga ng trabail ni Pablo sa mga simbahan na yan. Pinagtatrabail niya ng todo ang Galacia, kaya hanggang sa mamaya sinusulat na niya yung gustong sabihin ng Diyos. Yun dapat marinig ng mga taga-Galacia na isusulat na niya dahilan sa pinagtatrabail niya yung mga taga-Galacia. Nasabi niya, mga taga-Galacia, muli ko na naman kayong pinagtatrabail. Nakukuha niya yung mensahe, nakukuha niya yung sermon galing sa Diyos dahil pinapanalangin niya yung mga simbahan na to. At makukuha mo yung tamang mensahe para dun sa mga miyembro mo pagka pinagtatrabail mo sila. Kinakatok mo ang pintuan ng Diyos na kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng tinapay. Alam niyo na yung kwento na yan. Na hating gabi, kakatok ka, hindi para sa akin Panginoon, hindi, kundi para sa mga miyembro. Kakatokin mo ang pintuan ng Diyos, hihingi ka ng tinapay para dun sa mga miyembro mo, para dun sa mga tupa mo. At kakakatok mo sa pamamagitan ng trabail, makukuha mo yung mensahe, makukuha mo yung topic, hanggang sa mamaya sasabihin na nung tupa mo, Pastor, tinamaan ako. Tama yung mensahe mo. Bakit? Kasi pinagtrabail mo eh. Hindi basta prayer lang, kundi pinagtrabail mo. Yun ang reward na nakukuha sa trabail. Mga kapatid, iba ang quality ng miyembro kapag ka ito'y pinagtrabail. Hindi yung nakuha mo lang sa fundraising na sabihin natin kasi bibigyan kita ng bigas kapag ka-attend ka sa REMA, bibigyan ka, wala naman tayong ganun eh. Pero iba yung quality ng pagtrabail yung miyembro mo. So kailangan mo talaga silang sermonan. Kaya nga may time na sasabihin sa iyo ng Diyos, magturo ka ng ganito, magturo ng ganyan, dahil sa maiksi yung time natin. Ay hindi ko na ma-share sa inyo yun na talagang makakarinig ako ng boses na sabi niya gano'n, magturo ka eh. Ayan. Okay, so yung number 1, yung trabail. Number 2, yung samahan mo sila sa prayer, samahan mo sila sa teaching, na ibigay mo yung time mo sa pananalangin at sa salita ng Diyos. Paulit-ulit na lang yan. Sa Timoteo, si Pablo din na nagsabi kay Timoteo na ibigay mo yung time mo sa salita ng Diyos. Sabi nila Pedro na uubos ang time namin sa kusina, sa pag-serve ng pagkain. Kailangan mag-appoint kami ng 7 mga tao na
na silang gagawang kusina para maibigay namin yung time namin sa prayer at sa salita ng Diyos. Tingnan niyo yung sabi ni Pedro, no? Yun nga, sino bang inappoint doon? Si Esteban nga, isa siya. Pangalawa si Philip. Sabi, para may time kami sa sila yung mga pastor noon sa Jerusalem na para may time kami para sa prayer, may time dapat yung pastor na mag-pray, no? Tapos at time para sa Word of God. Ayan, no? So samahan mo sila sa prayer, samahan mo sila sa Word of God, at pangatlo, isama mo sila sa problema. Ito yung pangatlo. Isama mo naman sila sa problema ng church. Wag mong nililihim ang problema mo sa simbahan. Wag mong nililihim ang problema ng simbahan sa simbahan. No, nasasabihin ng mga tao, may problema na pala tayo. Siyempre, may mga taong hindi pwedeng makalam kasi baby pa Pero yung buong simbahan, dapat nagkakaisa yan na itong problema natin. Tingnan nyo, yung sabi ni Pedro, sabi ni Jesus kay Philip, sabi niya, Philip, saan tayo kukuha ng pagkain? Sinishare. Alam niyo kayong mga nanay, mga tatay, hindi magandang hindi niyo sinasabi ang problema sa mga anak niyo para magkaroon sila ng bigatin. Kailangan sabihin niyo na pag-pray natin ng tatay niyo. Bakit po, ma? Anong problema po kay Papa? Nanlalalaki, bakla. Sabihin, mag-pray tayo, no? Tingnan niyo, sabi ni Jesus, Philip, saan tayo kukuha ng pagkain? Andun yung anong gagawin natin? Alam naman ni Jesus kung saan kukuha ng pagkain, pero andun yung pagpasa na paano nga ba? No? Gumawa tayo ng paraan. Consultation yung ganun. Ako, nagkukonsulta ako sa board, nagkukonsulta ako sa districts, pero sa totoo lang, alam ko na yung sagot. Alam ko, kaya masasabi ko na, tama ito, mali ang sagot na yan, tama itong solusyon na to, mali ang solusyon na yan. Kailangan ko ipasa yan. Ngayon, ang tamang pagpapastor, ipinapasa mo yung problema, no? Hindi dahilan sa hindi mo alam ang sagot. Alam mo ang sagot, pero binibigyan mo sila ng bigatin para tumulong, no? Yung para, kasi tayo yung church tayo hindi problema ng pastor yan, kasi kung susuluhin ng pastor lahat yan, mamamatay ng maaga yung pastor nyo, no? Kaya sa mga sermon natin, kailangan mo talagang samahan. Ang isa rito ay yung dapat may time ka na mag-pray, tapos mag-travel, tapos may time ka na mag-sermon, pero may time ka ring nakikihalubilo. Yan. No, dapat ang pastor ay dapat amoy tupa. Yung kumbaga talagang nandun ka, hindi maganda yung always online. Naalala ko nga yung time na lagi na lang ko every Sunday sa noon every Sunday na lang ako sa field. Wala na akong time sa Maceda. Ngayon, iniisip ko na lang sila, sabi ko, kayo nangyayari ganun, makakamusta ako, chat. Wala namang negative news, lagi na lang good news Pero imposibleng wala. Pero alam nyo, hindi ko mo sabihin natin okay sila, okay sila. No. Kapag ang mga anak ay hindi na nakikita yung kanilang magulang, nagkakaproblema yan. Magpo-produce ng problema yan kahit ano sabihin nyo. Ngayon, ang mga tupa, pag wala nang nakikitang pastor, gumagawa na ng mga mali-mali yan Kaya kailangan mong ipakita yung sarili mo na pumunta ka ng Maceda, pumunta ka ng hindi yung co-communicate na lang, kumbaga parang nag-uusap naman, hindi ganun, no? Kasi kung po pwede yung ganyan, di sana hindi na, ang Diyos hindi na naglagay ng pastor na yung pwede nilang makita, no? Kailangan mong kamayan yung mga miyembro mo, kailangan mong tapikin yung mga miyembro mo, kailangan mong lumabas kayo at mag-bodel fight kayo, no? Kailangan makikita ka na yung presence mo physically, kaya nga may pastor kasi kung pwede yung wala, bakit pa ang Diyos nagbigay? Di sana ang Diyos na lang siya, hindi nga nakikita ngayon po, kailangan mong
isamahan yung tupa mo, makihalubilo ka. Dapat ulitin ko, ang pastor ay dapat amoy tupa. Ibig sabihin, alam niyo dito sa baba namin, doon sa first floor namin, kasi dito ako sa third floor, yung amoy aso Bakit? Andun yung mga aso ngayon, yung isang kasama namin dito, pagka-aakyat dito, no, sasabihin niya, pastor, ganito po ganyan, maamoy ko yung aso sa kanya. Bakit? Siya tagapag-alaga ng aso Ngayon, tayo po dapat ay amoy tupa, no, na may time kang nakikihalubilo. Pag minsan, alam nyo, gawin nyo, yung, kung may budget, yayain nyo maghalo-halo, no? Kahit Pasko, yayain nyo maghalo-halo. Tapos, magpalibre kayo. Hindi, joke lang. Hindi maganda yun sa pastor, yung siya nagpapalibre. Ang pastor, ang unang nanlilibre. Bandang huli, kung naging palagay na yung loob ng tao sa'yo, ikaw na ililibre nila. Pero dapat give and take. Hindi puro pakuha, pakabig yung palibre ng pastor. Okay. So kailangan mong samahan yan. Samahan mo sa prayer, no? Samahan mo sa sermon, samahan mo sa physical na nakikipag-bonding kang ganyan. At isama mo sila sa problema. Yan, wag ka naman nagchichismis ng mga sekreto. Yung sekreto. Sa core group na lang yan. Pero hindi pwedeng hindi mo sila i-involve na parang ganito, mag-anniversary tayo Gono, ano bang gagawin natin? Juliana, no? Kung yan ang pronunciation ng pangalan, Juliana o Juliana, kailangan nating magtayo ng bubong, no? Sa anniversary natin, dahil di kakasya rito. Ngayon sasabihin ni Juliana, sige po, aakit ako ng nyug, no? O kita mo si Juliana, umaakit na rin sa puno ng nyug. Bakit? Napasahan mo ng yung nga lang, ingat kayo, baka mabagsakan kayo ni Juliana kapag nalaglag. Pero ipinapasa mo yan na tinatanong mo, hindi dahilan sa hindi mo alam ang solusyon. Alam mo, kaya nga makakapag-decide ka ng tama, pero bigyan mo sila ng part, huwag mo solohin. Kasi kayo ay bahagi ng isang simbahan. Kailangan nandun yung tulong-tulong, nandun yung ano bang pwede kong maitulong sa mga tulad nito. Sabihin natin, halimbawa nagkasakit yung isang miyembro, pwedeng magtulong-tulong na yung ibang mga miyembro mag-ambagan na sabihin natin, ito ditulong natin pang ospital niya, pang gamot niya, no? Hindi mo naman masasagot lahat ng mga gastusin, pero pwedeng magtulong-tulong. Bakit? Pamilya no, pamilya. At yun po ang isang, alam niyo, ginagawa ng Iglesia ni Cristo yan yung na binibigyan nila ng trabaho yung mga miyembro nila. Bakit? Para hindi makaalis, dinadaan sa utang na loob, no? Ito ng mga tao, binebenta nila yung kaluluwa nila dahil sa kailangan nila ng ganyan, ng pera. Tanggapin hanggang sa mamaya sabihin niya, pasensya na, hindi kami makaalis dito Bakit? Paano ko nalaman? Sinasabi sa amin So, samahan mo sila sa prayer, samahan mo sila sa sermon, sa salita ng Diyos, at isama mo sila sa problema. Wag mong sabihin na brother, bilang pastor mo, kailangan ko ng 100,000. Bakit ikukulong ako pagka hindi ko nabayaran nito? Well, hindi yun. No, pero yung problema sa church ay kailangan mong ipasa sa kanila na tulad nito, isama mo sila sa problema. Ano bang problema ng simbahan? Problema sa renta, no? Bigyan mo ng konting burden para maging tumulong sila sa renta. Ano pa? Isama mo sila sa misyon. Isama mo sila sa soul winning. Hindi pwede yung pastor hindi nagso-soul winning, no? Isama mo sila. Kapag pupunta ka sa soul winning, isama mo sila. Hindi pwedeng kayo na lang, mga bata, mga jasking bata kayo, matanda ng pastor, hindi na ako sasama. Kung di ka makasama bilang pastor, huwag ka na magpastor, no? Dapat ikaw ang nangunguna, hindi yung tagatulak ka na lang. Dapat makita ka na nagso-soul winning, dapat nakikita ka na nagpa-fundraising, no? Ngayon
kung kaya naman ng miyembro, okay lang. Pero kung, sabi ko nga sa inyo noon, ako namamalengke, ako naglalako, kailangan. Ngayon, ginagawa pa ba yun? Hindi na. Bakit? Kasi may mga gumagawa na, pero kung walang gagawa, kaya ko lang gawin. No? Nasanay ako Sanay pa rin naman ako Yung mga tao sumisigaw dito ng lumpia kayo dyan, mas malakas ang sigaw ko, no? Nung ako nagtitinda. Okay. So, isama mo sila sa soul winning, isama mo sila sa problema, isama mo sila sa misyon. No? Kailangan bilang pastor, kailangan makita ka nila, hindi lang sa sermon mo, kundi makita ka nila na paano pag wala ng pera, tingnan natin si pastor kung anong gagawin niya. Paano ito, mayroong nakikipagdebate, tingnan natin kung anong gagawin ni pastor. Paano ito, may ganito, tingnan natin kung anong gagawin ni pastor. Kailangan mo ipakita, i-demo. Ito nga yung paborito ko may dinidisciple ako noong unang panahon, no? Nung nagsisimula pa lang itong church, 4 kami nakaupo sa bangketa, mga lalaki kaming lahat. Ako yung parang pastor nila, pero hindi ako pastor. Ako yung youth leader, 4 kami nakaupo doon sa bangketa, mga lalaki. Ngayon, natanaw ko sa banda ron, mayroong isang magandang babaeng dadaan. Ngayon, sabi kong gano'n, siyempre, alam niyo na yung mga boys, boys will be boys. Ngayon, ano nangyari? Dumaan ngayon itong babae, alam niyo, hindi ko tiningnan, hindi ako tumingin, inignore ko, hindi ko pinansin yung babae. May tsura yung babae, maganda dumaan siyang ganyan sa tapat namin. Alam niyo, nangyari? Yung 3 mga kasama kong mga lalaki, hindi rin tumingin. Bakit? Kasi tiningnan nila ako, titingin ako. At kapag nakita ka nilang umuwi, gagayahin ka niya mga yan. Sabihin lang, hindi naman pala, kailangan talagang dedicated pwede mong iwanan ng ministry. At kapag nakita ka nila na nagwo-worry ka na, nakita nilang hindi ka nag-o-offering, nakita nila na hindi ka marunong makisama, gagayahin ka niyan. At kapag nakita nila na hindi ka ganun ka-dedicated, iiwanan ka rin yung mga yan. Bakit? Kasi kailangan samahan mo sila sa prayer, samahan mo sila sa salita ng Diyos, pero samahan mo rin sila sa example. Samahan mo sila sa paano makisama. Kailangan makita nila sa iyo, hindi lang doon sa sinasabi mo. At isama mo sila sa problema, isama mo sila sa bigatin, isama mo sila sa kasal mo, invitein mo yan, mga yan na sa time ng birthday mo, huwag ka nagtatago, no? Pinapaalalahanan ko si Juliana Bernadita, yung pagka ikay kumakain, huwag mong nililihim, huwag mong itinatago, kailangan i-share mo yan. Subukan nyo lang makita ng mga miyembro nyo na nagtatago kayo ng pagkain. Hindi na yan makakalimutan. At sa fasting, nako po, ito yung paalala ko sa inyo. Ang JL na nahati, ang JL dahil nakumakain habang nagpa-fasting, pinatulan, gumawa sila ng ayun, nahuli daw nila, kumakain yung pastor nila habang fasting. Wala na, naging na-split yung church, na nagrebelde na yung mga tao. Pero palagay ko naghahanap na lang ng dahilan yan So overtime na ako, mga kapatid. Ito yung 3 bagay na isipin nyo lang, pag-aralan nyo. Marami pa to, hindi lang ito. Pero ito yung nakikita kong 3 bagay na in order na maging successful ka ngayon, magiging matagumpay ka kung gaano ka katagumpay na sundin ito, no? Lalo na yung number 1, yung travel. Hindi pwede hindi mo pinagtatravel. Number 2, yung word of God. Ano ba pinapakain mo, no? Ano bang pinapakain mo? Dapat systematic tayo na, syempre may baguhan, may matatagal, bahala ka na kung paano mo mapakain yung mga yan. Kasi yung iba na naghahanap yan ng solid na pagkain, naghahanap na ng bulalo yan. Yung iba, alam niyo ba yung yung baby food yan. Yung iba naman, nahingi na ng pork chop yan. So, kailangan mo masatisfy lahat yan. Pero hindi lang po sa salita ng Diyos. In order na masatisfy mo yung pangangailangan nila, yung iba kailangan na mag-worker hindi na kailangan mag-membro yung mga yan
no? Yung iba kailangan na magpastor. Kumbaga parang sabihin mo sa miyembro mo na brother, ano, makunat ka na dapat pastor ka na Alam niyo ba nakalagay din sa Bible yan? Sabi ni Pablo, dapat mga teacher na kayo Pero hanggang ngayon mga baby pa rin kayo. Dapat mga malalaki na kayo. Sinasabihan niya yung mga miyembro niya na dapat ganito ka na Kaya nga, dapat worker ka na Dapat sabihin mo nga sa katabi mo, dapat maganda ka na Dapat pogi ka na ngayon Pero, ito po, no? Yung pangatlo ay, yan yung mismong, ano bang tawag dito? Yung mismong hands-on. Yung nakikihalubilo ka sa miyembro mo, isinasama mo sila sa problema, isinasama mo sila sa bigatin, tapos para halimbawa sabihin natin na namatay ka na, no? Patay ka na, sila na magtutuloy. Pero kung hindi mo kasi napakitaan ng tamang example yan, no? Pag minsan alam nyo, hindi po pakitang tao lumagpas na ako kasi patapos na yung tong live natin, pero alam niyo pag minsan kailangan magkwento ka kailangan mo magkwento ka ng love life mo na mas pinili ko yung iwanan ang girlfriend ko, mas pinili ko iwanan ang boyfriend ko kasi tinatawag ako ng Panginoon. Kailangan mo ikwento yan, kailangan mo sabihin, huwag mo nililihim na mas pinili ko iwanan ng family ko yan kasi di nila ako pinapansin, di nila ako pinapakain. Hindi yun. Yung ipakita mo na hanggang sa mamaya sasabihin ng miyembro mo, ay gagayahin ko si pastor. Maging example ka, maging living sermon ka. Kasi mas paniniwalaan nila yung ginagawa mo kaysa sinasabi mo. Siyempre, maging example ka ng kababaang loob. Dapat ikaw ang pinakamababa riyan kahit na hindi ikaw ang pinakamatangkad. Pero dapat ikaw ang pinakamababang loob sa inyong lahat. Ano pa? Yung kumbaga magpastor ka sa example. Na kapag may time na halubilo ka, ganyan. Ngayon, kung may birthday riyan, mayroong handaan riyan, o mayroong lamay dyan, hindi pwedeng hindi ka nakikita. Pastor ka Hindi yung, nagpunta na ako kahapon. No, everyday. Alam nyo dito sa district ko, kung kinakailangan everyday ako dun sa lamay, no, kahit na hindi naman ako kailangan dun, basta makikita ka, lalo na sa lamay, dapat nandun ka naalala ko ngayon dun sa yung namatayan tong si Pastora Joy, namatayan ng lolo, yung lolo niya, hindi naman niya lolo yun parang tatay niya yun talagang close sila ngayon gusto niya ng service. Kumuha ako ng mga tao dahil hindi ako po pwede ron sa ganung oras na alas 7 ng gabi. Kumuha ako ng tao na nag-assign ako ng magse-service everyday dun sa lamay ng lolo niya. Pero pagdating po ng mga 11 o'clock, babiyahin na ako ron, magdadrive na ako ron. May kasama ko minsan si Alvin, kasama ko si J Dreads. No, hanggang madaling araw kami ron. Nandun ako. Nakaupo. Na nakikipagkwentuhan sa mga tao na kailangan makita ka ron. Time ng yun Tapos para hindi masabihan ka ng mga miyembro na wala na naman si pastor, no, nagpadala na lang siya ng iba. Hindi, ikaw ang pastor district ko yun, no. Kailangan nandun ka. Yung yung presence mo ang kailangan sa birthday nila. Dapat magregalo ka naman pagka pupunta ka ikaw ang pastor hindi yung inimbita ka na binawasan mo na nga yung pagkain nila nung pinapunta ka ron magregalo ka ng kahit na anong amount lang riyan na bibigay mo doon sa miyembro mo, no. Hindi maganda yung hindi yung maganda yung puro pakabig lang, yung puro yung pastor lang ang nililibre. Kailangan naman manlibre ka, kailangan naman pag minsan sa discipleship, no, kung maraming pera, yayain mo na samahan mo ko sa raon. Yan ang style ko doon sa bilihan ng pyesa, samahan mo ko ngayon habang nagpapunta kami ron, yan disciple mo na yan, no.
Tapos, paano kung meron ng pahiya sa'yo, may nang away sa'yo, kailangan makita nila yun. Isang way, ikinukwento mo yan, sinasabi mo yung mga problema, yung bigatin, tinatransfer mo yan, kailangan po na na isama mo sila sa problema, samahan mo sila sa problema nila. Ayan, pag minsan lalabas talaga sa wallet mo yung tutulungan mo yung miyembro mo, ganun talaga, mamimihasa ba? May tendency na pwedeng mamihasa na umasa na lang sa'yo, pero may ending yan. Paano ba? Kaya nyo na yun? Hanggang doon na lang po yung yung pwede kong sabihin ngayon na okay, one, samahan mo sila sa prayer, sa trabail, na halimbawa, pastor, na aksidente ako, ba't di mo ako pinag-pray? Asan ka nung na-aksidente ako, pastor? Hindi mo ko sinamahan sa trabail, kaya nagkaganito ako. Asan ka, pastor, nung natanggal yung leeg ko? Ngayon sasabihin mo ganun, pasensya na, nagkulang ako. Tanggal na yung leeg ng tao. Asan ka nung time na yun? Hindi mo sinamahan yung tupa mo Kaya ano nangyari? Natuloy ang aksidente. Ngayon ang isa pa, nung time na pa-backslide na siya, hindi na siya babalik sa church, nasan ka? Hindi ko naman alam, hindi pwedeng hindi mo alam. Kaya nga sa trabail, hinihila mo yan, dinidikit mo yung liig niya para di mawala. Aasan ka nung time na manlalamig na pala, hindi na pala babalik, hindi na pala aatin, sasama na pala sa mga barkada niya na excuse me, mabubuntis na pala siya. Asan ka? Dapat yun yung time ng pinagtatrabail mo yan, i-reveal sa'yo ng Diyos yan. Makikita mo pa nga, minsan bibigyan ka pa ng vision ng Diyos kung ano nangyayari sa kanya. Kaya ang dami kong mga kwentong ganito na maliit na yung time Tapos pangalawa, yung Word of God, kailangan mo talagang, dito sa Rhema Philippines, ang dami nang itinuro, tingnan nyo yung YouTube, magpalabas kayo ng magpalabas rin ng mga Rhema Pills. Ang dami ng teaching dito, pero ano ba yung kailangan talaga? Ito na ang sekreto, mga kapatid. Kailangan yung sermon mo nagrema. Hindi yung basta nagtuturo ka lang. Ang rema po nakukuha sa trabail. So, yun ang number 2. At ang number 3 ay samahan mo sila sa personal at isama mo sila sa problema. Samahan mo sila. Ang ganda nito. Yun. Samahan mo sila sa mga problema nila at isama mo sila sa mga problema ng simbahan. Ano pa ba yung kanina yung nabanggit ko sa inyo? Turuan nyo sila sa mga topics, pero pinakahigit sa lahat, turuan mo silang mahalin ang Panginoon. Ayan. So, ano oras na ba? Overtime na akong todo Tapos na yung Rhema Pills Yan, kasi natulog naman kasi kayo dapat sa kalahating oras to Okay. Hingi ako ng feedback sa inyo. Yung iba hindi ko pa nabasa. Babasahin ko. Yung iba hindi ko pa pala friend kapag ka nag-send ka sa akin, edi automatic na maging friends na tayo. Ayan, tapos alam nyo dahil ipopost ko naman din ito, magandang pakinggan nyo lang ng paulit-ulit. Ayan, kasi itong sinasabi ko sa inyo ay bunga ng maraming taong karanasan. Ayan, nakita ko kung bakit nawawala ang mga tao, mga miyembro. At may naman may formula na hindi lang kasi masunod talaga ng iba. Ayan, mga kapatid. So, hanggang dito na lang. Kung meron kayong tanong, pwede nyo namang sabihin lang sa akin yan. Isa pa palang, yung paalala ko sa inyo, yung pastor nagkakamali, kasama yun sa training. Alam nyo dito sa itong mga si Elijah, ang sungit kaya ni Elijah kay Elijah. Sabi niya, umuwi ka na. Pinapauwi. Mismo nga ang Diyos na nagsabi sa kanyang, anointan mo si Elisha na siya ang papalit sa iyo. Bandang huli, nung papunta sa Jericho sila, pinauwi na niya. Tapos nung ando sila sa Gilgal, pinauwi na niya. Nung ando sila sa Jordan, umuwi ka na, masungit. Tapos nung sabi niya gano'n, higpit nga ni Elijah Yung sabi niya, lika, sama ka na sa akin, sabi ni Elisha, papatayin ko muna yung baka.
Ah, magluluto pa, gagawin ko pa tong kaldereta, papaitan. Alam niyo sagot ni Elijah. Sabi niya, bahala ka sa buhay mo. Basahin niyo. Masungit. At yung kasungitan na yun, yung mga pagkakamali ng pastor kasama sa training yan. Yan. No? Mabuti nga kayo mabait ang mga pastor nyo eh. Hindi katulad namin noon, batch namin, tanongin nyo, sige po, hanggang dito na lang. Kung may tanong kayo o merong kayong gustong sabihin, i-chat nyo lang sa akin. Sige po, bye-bye na.